Patuloy sa ating mga balita, sumailalim sa case conference ng Local Amnesty Board Cotabato ang 6 na applicants mula sa Moro Islamic Liberation Front o MILF, kabilang si MP Abdullah Guldiano Macapaar o Commander Bravo at MP Ahmad Indigay Abbas o Commander Jack Abbas. Ang News Now sa report. Nakumpleto na ng Local Amnesty Board Cotabato ang panglimang case conference at deliberations sa 6 na amnesty applications mula January 22 to 23, 2026. Kabilang sa amnesty applicants na isinailalim sa case conference at deliberation ay si Moro Islamic Liberation Front, Northwestern Mindanao Front at Bangsamoro Transition Authority Member of Parliament Abdullah Guldiano Macapaar, o mas kilala bilang si Commander Bravo, at MILF Eastern Mindanao Front Commander MP Ahmad Indigay Abbas, o mas kilala bilang Commander Jack Abbas. Ang deliberasyon ay pinangunahan ni LAB Chairperson Attorney Mariam April Mastura at dinaluhan ng mga key members ng board na kinabibilangan ni Integrated Bar of the Philippines, Cotabato Vice President Attorney Bay Pangandongan Dilangalen, IBP Secretary Attorney Muhammad Haji Yusof, Cotabato City Police Office Director, Police Colonel Jibin Bongkayaw at Colonel Ray Rico ng 6th Infantry Campilan Division. Tinutukan din ni NAC Commissioner Jamarco Layan ang proceedings. Ayon sa National Amnesty Commission, may kabuang 992 amnesty applications ang naihain mula sa mga miyembro ng MILF. Umaasa ang NAC na marami pang miyembro ng MILF ang maghahain ng amnesty application. Kasunod ang pagawad ng amnestiya kay MP Basit Janati Mimbantas Abbas. September 2025 ng personal na igawad ng NAC kay MP Abbas ang Notice of Decision sa Camp Bushra Sumoyrang, Butig, Lanao del Sur. We are happy na kasali ako sa first batch na na-approve ng National Amnesty Commission and of course with the approval of the Office of the President. So I'm very happy na nandun ako ngayon, approve na. This amnesty program is one of the major provisions of the peace agreement between the government of the Philippines and the Moro Islamic Liberation Front. So we have to fulfill this promise or what is this agreement on the part of the MILF. So we are encouraging our brothers from the MILF, if possible, that we will avail this program because this is part of the deal between the GPH and MILF. Sa buong bansa, umabot na sa 7,734 amnesty applications ang natanggap ng NAC as of January 9, 2026. Sa bilang na ito, 6,236 ang mula sa former members ng CPP, NPA, NDF, 92 mula sa RPMP, RPA, ABB, 414 mula sa MNLF, at 992 mula sa MILF. Itinakda sa Marso 5, 2026 ang huling araw ng pagsusumite ng aplikasyon para sa mga miyembro ng MILF at MNLF. Sinabi ng LAB Cotabato na patuloy ang kanilang pakikipag-ugnayan sa mga posibleng aplikante at handa ang kanilang mga kasapi at sekretariat na tumulong sa mga pipili ng landas ng kapayapaan. Sinagot naman ng NAC ang mabagal na usad ng proseso ng ilang amnesty application. Sa datos ng NAC, September 2024 nang maghain ng amnesty application si Commander Bravo at iba pang leader ng MILF. Bagamat 3 aplikasyon ang naproseso noong nakarang taon, kung saan isa ay naaprubahan na ng Pangulo, umabot pa ng humigit kumulang 16 na buwan bago tuluyang maihanda para sa case conference at rekomendasyon ang natitirang mga kaso. Ipinaliwanag ng NAC na kadalasang sanhi ng pagkaantala ang pagiging komplikado ng mga kaso, lalo na ang masusing pagsusuri sa maraming kasong kinakaharap ng mga aplikante. Delays are often caused by complexity of cases, particularly the need to carefully review multiple charges against applicants. Board members must determine whether the acts were politically motivated, ensuring that crimes committed for personal gain are excluded from amnesty recommendations. Sa kabila ng mga hamong ito, iginiit ang mga opisyal na mahalaga ang maingat at masusing proseso ng pagsusuri upang mapanatili ang integridad ng amnesty program at maisulong ang isang makatarungan at pangmatagalang kapayapaan. Jen Garcia, iMinds, Philippines.